Gusto mo bang maging honor student? O gumraduate sa college with Latin honors? Sino namang may ayaw, di ba? Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 5 bagay na dapat mong iwasan para mas lumaki ang chance na maging honor student ka. Proven and tested to sa akin, kaya I'm sure makakatulong din sa inyo. Hi, this is Carl Season, and welcome to our YouTube channel. Kung hindi ka magaling sa isang bagay, ang ibig sabihin lang nun, magaling ka sa ibang bagay. Sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, ako po si Carl Season, a licensed professional teacher major in English, and I am uploading educational and motivational videos for you. Nagsishare po tayo ng tips na magagamit sa school, sa pag-aaral ng English, sa pagsusulat ng thesis, sa pagtitake ng licensure examination for teachers, at marami pang iba. Kaya kung gusto niyo po ng ganyang klaseng content, hit the subscribe button and the notification bell, and always feel free to share our videos sa iba. So ano ba muna dapat ang grades para maging honor student? Merong 3 awards na binibigay sa elementary, junior high at senior high school. Una, with honors. Dapat ang average mo ay nagre-range from 90 to 94. Pangalawa, with high honors. Dapat naman nagre-range ng 95 to 97 ang average mo. At yung pangatlo, with highest honors. 98 to 100 naman ang average mo. Pag sinabi nating average, yun yung pinagsama-samang grades mo sa lahat ng subject. So, ibig sabihin, dapat at least 90 ang grades mo sa bawat subject para sure na honor student ka na. Okay lang naman magkaroon ng line of 8 or kahit line of 7 pa nga, pero wag naman sana. As long as mahahatak pa rin ng ibang subjects yung grades mo at yung average mo ay sasampa pa rin ng at least 90. Kung gusto nyo malaman kung paano ba actual na kinocompute yung grades, lalo na para sa mga grade conscious dyan, gagawa po tayo ng separate video para dyan, at kapag nakapag-upload na tayo, ilalagay natin sa description box or sa comment section yung link. Sa college naman, depende sa rules ng college or ng university. Gagawa rin po tayo ng separate video about sa grading system sa college para naman sa mga college students natin, lalo na sa mga incoming first year student. Again, ilalagay na lang po natin sa description box or sa comment section yung link kapag na-upload ko na. For the meantime, pag-usapan po muna natin ang 5 bagay na dapat mong iwasan para mas lumaki ang chance na maging honor student ka. Applicable po to for all students, kahit sa mga college student. Number 1, huwag kang a-absent. Maliban na lang syempre kung may sakit ka. Reasonable naman yun. O kaya baka may once in a lifetime event na kailangan mo talagang attendan, okay lang din naman yun. Ang huwag mo lang gagawin ay yung a-absent ka na lang palagi. Yung a-absent ka dahil trip mo lang o gusto mo lang magbulakbol. Trust me, malaki po ang impact ng attendance sa grades. Though hindi naman actual na kasama sa computation ng grades yung bilang ng attendance, pero kung madalas mapansin ng teachers mo na absenero ka, hindi sila masyadong manghihinayang kapag ang na-compute lang nilang grades mo ay 85, 80, or kahit 75 pa nga. Pero pag lagi kang present, kahit papano, baka bigyan ka nila ng additional points. Kaya kung kailangan mo talagang umabsent dahil may sakit ka or dahil sa special events, I suggest na magbigay po kayo ng excuse letter bago kayo umabsent. Para kung meron man po kayong ma-miss na activities, makukuha nyo din agad. Kung gusto nyo pong malaman kung paano gumawa ng excuse letter, mag-upload din tayo ng separate video about dyan. Just stay tuned po. Kaya subscribe na po kayo sa YouTube channel natin at pindutin mo na rin yung bell para pag nag-upload tayo ng bagong videos, notified ka. Pwede rin po kayo mag-follow sa ating Facebook page, sa ating Instagram at TikTok para sa iba pang exclusive content. Pangalawa, huwag kang tahimik lang sa klase. Maging active ka. Mag-recite ka. Pag may mga tanong sa teacher during discussion, mag-participate ka. Magtaas ka ng kamay. Sumagot ka. I promise, kung minsan, mas malaki pa ang impact ng recitation or participation mo sa klase kaysa sa written works at exam. Pero hindi naman po ibig sabihin nun na hindi nyo nagagalingan sa quiz at sa exam, ha? Ang point lang po natin, hindi pwedeng sa written works at exam lang natin gagalingan. Dapat, during discussion din. Bakit? Kasi dyan ka mas nakikilala ng teachers mo. Kadalasan ng mas natatandaan ng mga teacher ang pangalan
ng mga mahilig mag-recite sa klase. Kaya lalo na kapag performance task yan sa klase, dapat active ka. Kung reporting yan, gawin mo yung best mo. Kung role-playing yan, magpasikat ka. Malaking opportunity po yung ganung mga presentation sa klase para mas tumatak ka sa teacher mo. Kaya kapag magko-compute na sila ng grades, baka maalala nila, eto si Santiago, masipag mag-recite to. Eto si Season, magaling to mag-present. Bigyan ko nga ng plus. Disclaimer lang, hindi po yan favoritism sa part ng teachers. Ang totoo po, yung active participation natin sa klase ay pwedeng i-classify ng teachers under merit and quality of academic performance of students na siyang basihan na magiging grades ng estudyante ayon sa Code of Ethics for Professional Teachers, Article 8, Section 6. At isa pa, as a teacher, part din naman po ng reward system ang pagbibigay ng additional points sa mga deserving na bata. Pangatlong huwag mong gagawin, huwag kang magpe-plagiarize. Dalawang huwag para intense. Huwag kang magpe-plagiarize. Ano ba yung plagiarize or plagiarism? Plagiarism or plagiarize means to steal and pass off the ideas or words of another as one's own without crediting the source. Kaya naman, kinoconsider din yan as a literary theft. Pagnanakaw. Sa madaling salita, kapag may pa-assignment or pa-requirement si teacher, huwag kang magsasubmit ng copy-paste. Maling-mali po yan. Alam niyo po ba na pwede pa kayo ma-kick out sa school kapag nag-plagiarize kayo? Dahil ang plagiarism po ay violation sa batas. At pwede ka pang makulong. Pagnanakaw po yan ng intellectual property ng iba. Imagine, pinagpaguran po yun ng ibang tao tapos isasubmit mo sa teacher mo at sasabihin mo na ikaw ang may gawa nun, pangalan mo ang ilalagay mo. Mali po yan. Kahit isang beses mo lang yan gawin, bad shot ka na sa teacher mo. Maniwala po kayo. Di man nila kayo pagalitan o kausapin, alam nila yon. Lalo na kung stricto pa ang teacher mo. Humanda ka na lang pag nakita mo ang grades mo. Kaya sa halip na mag-copy-paste, gamitin mo na lang yon as reference. Parang idea. Tapos mag-construct ka ng sarili mong version gamit yung sarili mong mga salita. Paano po yung AI? Di naman daw lilitaw na plagiarized yon, di ba? Papagawa ko na lang sa AI mga requirement ko. Maling akala po yan. Alam din naming mga teacher kung ikaw ba ang may gawa o hindi. Dahil kabisado po ng teacher mo ang writing style mo, ang vocabulary mo, ang linguistic skills mo. Halata po namin kapag AI ang may gawa. Hindi ka makakalusot. Disclaimer po ulit, may mabuting dulot naman ang AI. Pero, huwag aabusuhin. Number 4, huwag mong hahayaang may hindi ka maisubmit na kahit anong requirement. Paano kung over 100 pala yun? Di zero ka na. Napakalaking hatak nun pababa sa grades mo. Lalo na po sa college. Pag may kulang kayo na requirements, kahit isa lang, nako, baka INC ka na. Incomplete. Pag nangyari po yan, i-comply nyo yan next sem. Or worse, baka i-re-enroll nyo yung subject next year. Kaya kung may time man po na umabsent kayo, tanungin nyo agad yung mga kaklase nyo kung ano yung na-miss nyo. Tapos, kayo na po yung mismong lumapit sa teachers. Ma'am, kailan po ako pwede mag-take ng special quiz? Sir, kailan ko po pwedeng i-perform yung na-miss kong activity? In that way, ma-appreciate pa kayo ng teacher nyo at may isip nila na talagang responsable kayo mga estudyante. Huwag nyo nang hintayin na habulin pa kayo ng teacher nyo kapag bigayan na ng grades. Lalo na po sa college, wala nang teacher na naghahabol sa estudyante. Wala nang maghahabol sa'yo. Mabubulaga ka na lang sa grades mo. Panglima, huwag kang makikipag-compete. Lahat po tayo ay nag-aaral para matuto. Lahat tayo gusto natin maging honor student para maging proud ang family natin. Kaya walang hilahan pababa. Dapat lahat nagtutulungan. Kapag nagtuturingan kayong friends, magpapaalalahanan kayo ng deadline ng requirements. Magtutulungan kayo pag may assignment. At makakatulong yon para tumaas ang grades nyong lahat. Lalo na po sa college, pangarap nyo na ang nakataya dyan.
Kaya hindi kailangang makipag-compete. Masayang gumraduate, pero mas masaya pag lahat kayo. Masayang maging honor student, pero mas masaya kapag honor students ang buong barkada. Kaya nung nag-speech po talaga ako nung recognition namin ng college, yan ang isa sa mga in-emphasize ko. But I would also like to highlight one important lesson that I've learned in college. In college, there's no me and there's no you. But there's only us. We. We've given no room for competition because all we have done was pure collaboration. If only everyone could realize the far higher value of relationships over fame, of friendships over competition, and of group successes over individual credits, then maybe we could help in fostering healthier classrooms, healthier workplace, and healthier society. Nandito nga po pala sa YouTube channel din natin yung full video ng speech na yan. Pwede nyo pong panoorin. So yun, kung gusto nyo po ng specific tips para sa mga specific requirements nyo sa school like paano gumawa ng essay, ng reflection paper, reaction paper, paano gumaling sa pagre-report, marami po tayong videos dito sa ating YouTube channel under School Hacks Video Series. Check nyo lang po. Also, don't forget to hit the like button and the subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe. I-share mo na rin yung mga videos natin sa mga kaklase mo at kaibigan mo dahil ang sabi nga, sharing is caring. O paano? Balik ka sa video na to pag naging honor student ka this quarter, ha? Tapos, share mo na rin sa comment section yung experience mo. Alright, again, this is Carl Season and see you on our next video.